Natikman nyo na ba yung Overload Chowpan dito sa Quiapo? Quiapo na nga ba ang food trip capital ng Pilipinas? Uy, harap ng sisig, manamis-namis. Ang bago rito kasing dinarayo, creamy at masarsa. Binudbura ng napakaraming cheese at pagkalambot-lambot na pork ribs. Heaven ang araw-araw na blockbuster dito na caldereta pork ribs ni Criss Angel. Uy, babad na tong kaldereta ko. Baka pwede mo namang, ano daw? Dining po kayo, sir. Ilan po? On the spot, diyan ko na siya i-marinate habang nakasalang sa malaking kawa. At wag ka, ang gamit niyang mantika, sosyal, olive oil. Para mas mabango yung amoy ng kaldereta at mas healthy po kasi. Sunod niyang iginisa ang 30 kilos ng pork ribs sa sibuyas. Tinimplahan ng pampalasa. Nung kumulo, nilagyan ng sarsa. Sama-sama na siyang i-marinate. Hindi na po ako gumagamit ng patatas at saka carrots. Naglagay rin siyempre ng tomato paste. At cheese. Nakakangalay, sobra te. Ako po lang mag-isa, hindi po nila kaya, mami. Pagkatapos ng halos 40 minutes, ready to serve na ang kanyang caldereta pork ribs. Perfect daw ipares sa luto rin niyang chow fan. Malambot, malasa naman po yung karne. Makrimi siya, sarap. Si Criss Angel nakakaubos daw ngayon ng 500 to 700 orders ng kaldereta kada araw. May mga dumadayo po iba't ibang lugar. Nagbabaka sakali pagdating ng mga bandang alauna, alas 2, meron pa. Ay, isa lang yan, mama. Matagal nang naglalako si Criss Angel ng ulam sa Quiapo. Hanggang nitong Pebrero, naisipan niyang magtayo ng maliit na pwesto malapit sa palengke. Dahil nauso yung trending, nagtry ako magtinda ng kaldereta dito sa labas, yung malalaking kawa para kakaiba. At pumatok nga ito. Masarap, ang bango. Napakalasa talaga pag buto-buto. Wow, mainit-init. Bagong luto. Kung meron man daw pinakamasaya sa tinatamasa ngayong success ni Criss Angel, marahil ang itinuturing niyang guardian angel, ang kanyang Lola Auring. Kasi ang lola ko dati nagtitinda ng mga gulay sa lumang palengke. Siguro sa kanya ko namana na maghanap buhay ng ganito. 8 years ago, nawala na rin po siya. Feeling ko magiging na-stress. Kasi sayang, hindi nila naabutan. Ang masayang-masaya ako. Kasi nakakapaghanap po ako ng tama. Lumalaban po ako ng patas. Sobrang blessed po ako ni God. Sana po matupad po yung pangarap ko, ma'am. Para sa pamilya ko, makabili po ako ng bahay. Kasi po lahat po kami nasa squatter area lang. Yun lang po, wala na po kayo ibang hinihingi sa buhay ko. Meron ding pambatong kaldereta ang ating mga bay. Dito sa Consolacion, Cebu. Ang ikinakaldereta sa karinderyang ito ni June, kambing. Mas healthy yun kasi damo lang kinakain. Wala siya masyadong taba. At ang nagpapasarap daw sa laman nito, ang ipinangsahog nilang saging na saba. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni June ang palengke para makakuha ng bagong katay na kambing. Nung papalit ako, kanding 30 kilos. Whole yun ang binibili namin. Pinipili lang yun namin yung mas bata ng kambing para malambot pag linuluto. Sa isang malaking kawa, Ilalagay natin itong saging saba, pipirituhin natin ng kunti.
Naggisa muna si June ng special ingredient na saging na saba. Kasi dito sa Cebu, pag nagluluto ng kambing, ilalagyan talaga yan ng saba na saging. Maka-add po siya ng lasa ng manamis-namis. Sunod niyang isinalang ang nilinis na laman ng kambing at iba pang mga pampalasa. Takpan mo muna natin ito ng 40 to 50 minutes para malambot na itong karne ng kambing. Pinakuluan. At saka niya ito sinahugan ng mga gulay. Binibenta po namin yung kambing namin 120 per serving. Malambot at saka yung sabaw niya parang paiwan sa dila mo. Mapaparami yung kanin mo sa kambing dito. Si June, dating factory worker. 300 pa ba yun minimum wage? Hindi talaga kaya buhay ng pamilya, may mga anak ka pa. Ang hirap talaga ng buhay namin noon. Kinalaunan, nag-resign siya sa trabaho at sumugal na magnegosyo. Taong 2002, sinimulan niya ang kanyang munting kainan. Hindi pa ito gaano kalaki noon. Nagsimula lang kasi kami sa 2 kilo. Puhunan lang kami ng mga 2,000 a day. Unti-unti yung dumarami yung customer namin bumabalik. Hanggang ngayon, umabot na siya ng 30 kilos. Ang kumikita ng 300 pesos kada araw noon. Ngayon, 25 to 30,000 pesos dahil sa kanyang kalderetang kambing. Ang naipundar namin ay yung bahay namin at saka nakabili po ako ng 4 na sasakyan. Nakapag-aral po talaga yung mga anak ko. Ang gusto ko lang makakain araw-araw, makapag-aral yung mga anak ko. Pero binigyan po ako ng Diyos, ma'am, ng sobra-sobra, ma'am. Sikreto natin yung talagang galing sa puso yung pagtitimpla. Masarap talaga. Happy ka yung nagluluto. Ang kaldereta namang ito, 4 na dekada ng institusyon sa sarap sa Pasig City. Ang kalderetang itik ni Beth. Kada araw, hindi bababa sa 40 itik ang ibinabagsak ng supplier niya. Ang maximum namin, nakakadoble kami hanggang 80. Yung mga ibang itik na hindi mo naluto ng maganda, may amoy yun pag kinagat mo, malansa. Ito, wala kang maaamoy sa amin. Tinanggal muna ang laman loob ng mga ito. Itinatap po namin yung malilitong laman, tapos yung atay, saka puso, malunad, nasama po namin sa pagluluto. At para matanggal ang amoy at lansa, nilinis ang mga ito ng maigi. Sunod niya itong pinakuluan sa isang malaking kawa kasama ng iba pang mga sahog. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Halimbawa ho, ilalagay nyo sa kalandi gas, ubos ang gas mo doon, yung pugon. Kailangan kasi sa umpisa namin malakas na apoy. 3 oras ang inabot bago niya ito napalambot ng husto. Sarsa pa lang, ulam na! 120 po ang isang order namin. Meron po kami mga by bulk, yung pinakamalaki namin 3K. Ibang kaldereta, malansa pero ito, malinis na, masarap pa. Naku, binabalik-balikan po namin to. Ang reseping ito, itinuro raw kay Beth ng kanyang nanay Nati na naglalako noon ng ulam. Ang nanay ko talagang marunong, magaling magluto. Kilala siya, kami katulong ng mother ko. Ako nakamana ng tindahan kasi nga minsan may trabaho, minsan wala. Taong 1987, nagpatayo si Beth ng sarili niyang pwesto. Kilala na kami dito sa buong Pasig na parang nagiging landmark na ho ito. Sinali nila ako sa Food Magazine, ang mga sikat na
tindahan ng Pasig. Minsan ho, mayroon akong customer dito na nakakain dito sa amin. Siguro medyo nasarapan dun sa tinda namin kalderetang itik. Natuwa siya, tapos sabi niya, ipipicture daw niya ako sa magazine. Sobrang pasalamat ko po dito sa na-discover namin kalderetang itik na to. Naging maganda naman ang buhay namin, naging maganda ang buhay ng mga anak ko. Sa bawat halo at hango ng kaldereta, may kaakibat na pangarap, may kasamang pag-asa, at may inilulutong tagumpay! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.